Hi mga ka-planters! Kamusta po kayo? This is me again, your Mommy Lovely. For today's vlog ay ibabahagi ko po sa inyo kung paano ako mag-prepare every time na magre-repot po ako. So, ang kaibahan lang sa preparation ko ngayon ay isang medium lang kasi ang gagamitin natin, which is ang coco cubes or coco chunks lang. Kasi I think yun lang yung meron ako. Wala akong pumice, wala akong, I think kung meron man akong kusot, siguro kaunti lang, and as far as I can remember, wala rin akong rice hull or ipa ng palay. Kaya, ang gagamitin ko lang for repotting ay ang coco cubes, at i-share ko na rin sa inyo kung ano-ano yung mga halaman na i-repot ko. And kung bago po kayo sa aming channel, please remember to subscribe at pa-like and share na rin po ng video na ito. Sa tara mga ka-planters, ipapakita ko po muna sa inyo ang mga halaman na kinakailangan na po nating i-repot. Ayan. So, ang unang-una po talaga sa listahan ko na kailangan ko na talagang ma-repot ay ang ating si Anthurium foliage. Ayan. So, nakakatuwa lang sa halaman na to. Nakuha ko po ito ng sobrang liit pa, as in, baby pa siya. And now, ayan, as you can see, ito yung pinaka-newest leaf niya. Napakaganda. And, pero usog, napakaganda rin po ng kanyang variegation. So, this one, nakain din siya ng suso. As in, sobrang pinagpiyastahan to ng suso. Kaya, napakarami ko rin pong natanggal ng mga dahon-dahon dyan. And as you can see, apaw na yung kanyang roots. Ayan, pakita lang natin. May mga eggshells na rin. Naglagay na rin ako ng mga crushed eggshells para makaiwas na din tayo sa suso, diba? So, since apaw na nga po yung roots niya, pinatong ko lang siya sa plastic pot na ito. Kaya, kinakailangan na rin natin siyang ma-repot. Ayan. And next naman po ay ang ating mirabilis. So, ito po, na-feature ko po ito sa recent vlog natin. Kung hindi nyo pa po iyo napapanood, ilalagay ko po ang link sa comment section at sa description box po natin. So, after nyo panoorin ng video na ito, pwede nyo pong panoorin ang vlog na iyon. So, ito po mirabilis na ito, as you can see, nakakatuwa siya kasi ay magaganda po yung mga newest leaves niya. Though, yung mga old leaves ay talagang humangin po. And also, well-rooted na rin siya. Kaya, kinakailangan na rin talaga nilang ma-repot. And ayan o. So, as you can see po, puro roots na rin po talaga. Kitang-kita na yung mga ugat-ugat nila dyan. Kaya, this badly needs repotting din talaga. Ayan. So, next naman po ay yung ating mother plant na SP Columbia. Ayan. So, itong mother plant na ito, di ba po, pinropagate ko siya, kinatay ko siya twice. Successful naman yung ating 2 propagations ng SP Columbia. Tapos, ito na yung kanyang newest leaf after natin siya i-propagate. So, I think, kailangan na rin itong ma-repot. Kaya, isasama na natin to sa mga i-repot po natin bukas. And, tapos, dito naman po, inilapit ko na yung aking cellphone. Kasi gusto kong ipakita sa inyo si Goldie Eye. Ayan. Si Goldie Eye natin, yung roots niya kasi, ayan. So, gusto ko sana ipakita si Goldie Eye kasi yung roots niya pala ay kumapit na dun sa ilalim sa pinaka-semento. Pero, pinakita ko rin po si Goldie Eye last vlog natin. Pero, ipapasilip ko pa rin sa inyo. Ayan. So, ito po yung ating si Goldie Eye na nangangailangan na rin siya ng repotting. Isinut ko lang siya sa mas malaki-laking paso kasi po ay last vlog nakita ko na natumba na siya. So, kinakailangan niya na talaga ma-repot into a bigger one. And also, yung roots niya ito ay dumikit na siya dun sa baba, sa pinaka-semento, sa lupa. Kaya kinakailangan ko na rin itong i-cut. Ayan. So, pag nirepot ko yan, syempre magbabawas tayo ng roots niyan. So, magtatampo yan ng konti, but that's okay. Ang mahalaga ay ma-repot natin sila. Kasi po, ayan o, napakaganda ni Goldie Eye. Ayan. So, yung last po na i-repot ko sa first batch na aking pagre-repot session ay itong napakaganda at napakalagong
cardboard. So, sa mga medyo matagal na pong sumusuporta sa I for Emmanuel, siguro po ay matatandaan po ninyo na baby pa po ito nung una namin nakuha ni Daddy David. And after nga po na ilang taon, ayan ay lumaki yung dahon niya and lumago na rin siya, pero usog. So, this one, napesta rin to, nakain din talaga ito ng suso. So, marami rin po akong dahon na natanggal dito. So, since nakuha to namin ni Daddy, parang once ko pa lang siyang nairepat. Kaya, deserve naman niya na mairepat na ngayon para mas ma-enhance na yung kanyang growth and yung pagganda rin ng kanyang mga leaves. Ayan, so after ko pong i-share sa inyo ang mga halaman na akin pong irerepat, ay ibabahagi ko naman po sa inyo kung paano po ako mag-prepare ng coco chunks. So, before po kasi mga ka-planters, nung bago pa lang din po ako nagsisimula maghalaman, ay natutong mag-repat-repat whenever I use coco cubes or coco chunks po. Hindi ko na siya hinuhugasan, hindi ko na siya pinababad. As in, recta repatting na, and then, pagka natanim ko na yung halaman, didiligan ko lang siya, overflowing na dilig, and then okay na siya. Then I noticed po na most ng mga halaman na tinanim ko using that kind of coco cubes ay nilalanggam yung coco cubes after ilang araw, or kaya naman po ay nade-deads or hindi talaga na-establish yung halaman na inire-repat ko. And then after ilang trial and error po sa pagre-repat using coco cubes, I found out na mas okay po pala kapag ibinababad yung coco cubes after mo siyang ibabad. Tsaka mo siya, let's say, babanlawan ulit. And then, tsaka mo siya gagamitin na medium pangtanim. So, after ko pong gawin iyon, I've noticed na karamihan po sa mga inirepat ko, tinanim ko ng mga halaman, using coco cubes po na ibinabad at hinugasan, ay nabuhay, mabilis silang na-established, and very healthy po yung mga halaman. So, since na ilang beses ko na po siya nagawa, siguro may ilang taon na rin tayo naghahalaman, diba? So, yun na po yung lagi kong ginagawa. Okay naman po. Mostly nga po ng mga itinatanim ko ay nabubuhay naman. So, before nag-add pa ako ng pumice, but then again, I don't have any pumice. I don't have any other potting mediums kung hindi yung coco cubes lang. Kaya yun lang po yung aking gagamitin. So, kapag ka medyo busy po ako, overnight ko siyang ibinababad, and then the next day ko siya binabanlawan, tsaka ako nagre-repat. Pero kapag ka, for example, may oras naman po ako na magrepat, I make sure na binababad ko pa rin siya at least 30 minutes to 1 hour bago ko siya ulit babanlawan, and then tsaka ko po siya gagamitin as potting medium. So, as you can see mga ka-planters, ay halos punong-puno pa yung ating isang sako ng coco cubes kasi nga po ay hindi pa naman ako nakakapag-repat talaga. So, nabili namin itong isang sako na ito along Balite yata, if I'm not mistaken. Pero nandito pa si Daddy David nung nabili po namin itong isang sakong coco cubes na iyan. So, may 3 months or more than 3 months na to sa akin. Tapos po, maglalagay lang ako niyan dito po sa palanggana. Aalisin natin ito. Ayan, aalisin natin siya. So, maglalagay lang ako dito ng coco cubes. And then, siya po yung ating lalagyan ng tubig maya-maya. So, magaan lang naman ng coco cubes. Kaya, kayang-kaya natin yan. So, okay na to. Ngayon, ibababad ko naman po ito sa tubig. Ayan. So, ito na po yung ating coco cubes na inilagay kanina. So, ngayon naman ay bababaran ko na siya ng tubig. Ayan. Tapos ay ibababad na natin siya sa tubig. Ganyan-ganyan lang. Hanggang sa papaapawin ko yung pag napuno ng tubig na itong palanggana, papaapawin ko muna siya. Tapos saka ko siya ibababad. Ayan. So, after ko po siyang malagyan ng tubig, ibababad ko naman po siya ng ilang oras. Tapos, mamayang hapon, itatransfer ko siya sa isang paso, isang medyo malaki-laki pong paso. Tapos, saka ko siya babanlawan. Hayaan ko po na dumaloy talaga yung tubig para yung mga ganito, yung mga maasim and medyo acidic
part or substance po ng coco chunks ay ma-wash away. Then after kong gawin yon, tsaka po ako magre-repat ng ating mga halaman. Also po, advice ko, since sobrang init talaga ng panahon ngayon, mas maganda po for me na mag-repat yung medyo wala ng araw, tapos medyo po malamig-lamig na. So mga hapon or medyo paggabi, ayan, dyan po yung mga best time na nagre-repat din po ako kapag ganitong sobrang init ng panahon. And that's it lang po muna for today's vlog mga ka-planters. And special announcement po pala mga ka-planters, magkakaroon po kami ng plant sale ng Monte Carlo de Laguna or Monte Carlo Garden po ngayong darating na Sabado, September 23. So make sure na naka-like and follow po kayo sa kanilang Facebook page Monte Carlo de Laguna at pa-like and follow na rin po na aming Facebook page ay for Emmanuel. So kita-kits po tayo for further announcement kung anong oras po ang ating magiging live selling of plants ay ipopost ko po iyan sa ating Facebook page. So make sure na naka-like and follow po kayo. So matutuwa kayo sa aming comeback sale kasi ay napakamura lang po ng mga halaman na aming ibebenta ngayong Sabado. So exclusively for our live selling po yan. So kita-kits po tayo ngayong Sabado, September 23. Live selling of plants po sa Facebook page po ng Monte Carlo de Laguna tayo magla-live selling, kaya i-like and follow nyo na rin po sila. Till our next vlog mga ka-planters, i-update ko po kayo once na mairapat ko na ang ating mga halaman. See you on Saturday. Bye! Look at that view mga ka-planters, diba? Napakaganda ng langit. Ayan. So hapon na, it's like 5:45. Ayan, so 5:45 na po ng hapon. And ipapakita ko na sa inyo yung ating coco chunks. Ayan, so nilagay ko na po yung ibang coco chunks dyan. Binanlawan ko na rin siya kanina, pinasiritan ko na rin siya ng tubig. Tapos after that, itatransfer ko siya doon sa bakante na palanggana naman.